ng sampalukan. Ayan, nakalabas na po pala si Raymart dyan kahapon lang sa ospital at may mga reseta siyang gamot na kailangan bilihin. Sa ngayon, hindi po muna namin mabili kasi may kamahalan po ang isa, halos 60 pesos ang isang peraso. Kaya ayan, naglaga na muna ako ng dahon ng sampalukan para ito na muna yung i-maintain niyang inumin habang naghahanap pa ako kung saan kukuha para mabili yung mga gamot niya. Ayan. Makikita niyo po, sobra po yung pinayat niya. Pati nga po ako, sobra yung pinayat ko dyan. At ayan, kinaumagahan, linggo niyan. Ayan. Simba muna kami kasama yung dalawang bata. Ayan, kasama ko yung bunso ko. Tapos yung panganay ko. Ayan, yung mag-ama. Ayan, naglalakad-lakad po kami dyan para exercise na rin. Kasi, sabi ko kay Raymart, ipagdasal niya na sana maging okay yung resulta ng CT scan niya bukas, kasi kukunin po namin yung resulta ng CT scan bukas. Sana po ay maging okay po at walang problema. At sa ngayon naman po, ang reseta po kasi ng gamot ay 90 pieces, tapos dalawang 60 pieces, tapos isang 30 pieces, tapos isang 20 pieces. Sobrang dami po, kaya hindi muna ako nakabili kasi tingi-tingi muna, siguro bili muna akong 5 piraso. Ayan, maintenance po niya yun araw-araw. Kasi medyo may kamahalan po, kaya ayan, kung kanina nakita niyo po, naglaga muna akong sampalukan, isang herbal. Para na muna po inumin niya. Tapos ayan, kinaumagahan, nakapila na kami para kunin na yung CT scan result niya. Ayan, medyo kinakabahan nga kami dyan parehas kasi hindi namin alam kung ano sasabihin ng doktor. 5 AM pa lang po, andito na kami, nakapila na kami. Kaya kung nakikita nyo po, ayan, number 4 po kami dyan. Kasi sobrang daming tao po dyan. Ayan, sana naman po ay maging okay yung magiging resulta ng doktor kay Raymart. Ayan. Kinuha ko muna nga pala dyan si Bulinggit kasi malapit na siya dyan tawagin. Pinapalabas ko yung mga kailangang papel para sabi ko ibibigay niya na lang doon sa doktor, tapos pakinggan niya yung sasabihin. Sabi ni Raymart, sumama daw ako sa loob para marinig ko rin yung sasabihin. Hindi na po pala ako nakapag-video nung paglabas ni Raymart kasi nung time na yun ay may sakit rin ako. Kung napapanood nyo ay magharin yung pa ako nung time na yun, halos di ako makalakad kasi may sugat yung pa ako. Kaya ang nag-asikaso po nung time na yun sa paglabas niya ay yung kapatid niya, kasi hindi nga po ako makakapunta doon. Tapos may dalawa pa akong batang inaalagaan, kaya yung kapatid niya po yung kasama niya. Pagkatapos hinatid na lang siya ng kapatid niya dito sa bahay. Tapos yun, dito na lang namin siya inabangan, kaya wala po akong video nung paglabas niya. Sa mga nagtatanong po pala, ito na yung anak ko, sunod na video ko sa kanya. At ito na po, pumasok na kami. Ayan, yung kaharap ni Raymart, siya na po yung doktor. Ayan, binabasa niya na po yung CT scan ni Raymart. Ayan, kinakabahan daw po siya dyan ng time na yan. Sabi ko nga sa kanya, relax ka lang. Pray lang tayo na maging okay ang lahat. Ngayon, sumasakit pa? Kasi yung dito, yung ulo sa CT scan dito, July 15, okay naman na yun. Yung atay mo, hindi naman namamaga. May nakita lang, renal cyst, may cyst ka sa kidney mo sa kaliwa. Yan sa renal cyst, kailangan natin magpa-ultrasound after 3 months, ha? Tapos ulit ng laboratory. Sige, sa ngayon, may dadagdag ko ang labat, ha?
medyo malaki kasi ito sir. Ito yung sukat oh. So itago mo ito kahit ang may niya. 3.3 by 3.5 by 2.8. Ano? Kasi kung lumaki yan ng more than 5 centimeters, baka kailangan niya operahan sir. Ha? Baka mamaya yung dahilan kaya sumasakit yung ano mo. Sa ngayon po, gamutan muna. Tapos after 3 months po, mapa-ultrasound po. Ultrasound kayo ha? At nung malaman po niya yung resulta ng CT scan, ayan, naiyak po siya dyan. Narinig niyo naman po yung sinabi ng doktor. Meron pong bukol yung kanyang kidney. At ang laki niya ay 3.3, tapos 2.8, tapos 3.5. Ayan. Sabi po ng doktor, babantayan daw po kasi kapag lumaki ng 5 cm, pwede siyang maoperahan. After 3 months, pabalik po siya para sa ultrasound ulit at titingnan kung yung gamot ay natunaw ba yung mga bukol na tumubo sa kanyang kidney. Tapos ayan, yung mga na-explain pa yung doktor. Bibigyan siya ng iba't ibang lab na kailangan. Kaya po kailangan niya talagang i-maintain yung gamot na binigay ng doktor. Kasi yun yung magtutulong sa kanya para mawala yung mga bukol sa kidney niya. Kasi sabi po ng doktor, kapag pinabayaan niya yun, maaaring pumunta sa mas high risk na sitwasyon. Ayan, ina-explain naman po ng doktor kung ano yung dapat para maagapan po baga. Bale, 3 pala yung bukol dun sa kidney niya, bandang kaliwa. Kaya yung gamutan na hindi rin biro. Ayan, pero tiwala lang tayo, pray lang na sana ay gumaling, madala ng gamot. At samahan na rin po ng mga herbal para mas mabisa. Sana wag na umabot sa puntong operahan kasi mas mag-iba kapag operado po baga. Kaya kumakatok po kami sa inyong mga puso ng konting tulong para sa dagdag na gamutan niya kasi hindi po biro yung kanyang gamutan at saka hindi ko po kakayanin yun ng mag-isa. Ayan, sa mga nais mong tumulong, ayan, lalapag ko po yung GCash number namin. Sa mga nagpaabot rin po pala ng tulong, maraming salamat. Lumapit na rin po kami sa mga government. Yung PhilHealth and Balasakit, siya po yung sumagot ng bill ng ospital. At yung DSWD naman po, ayun, na-reject kami kasi parang hindi qualified yung gamot na binigay. Tapos punta rin kami sa ibang ahensya, ayan, na-reject din kami. Isang tableta po tayo siya dito sa pati ito, umagot sa good for 1 month pareho. Actually, pati ito. Pero ito, 30 minutes ito lang idadagdag kong gamot. Para sa piro, ito lang sa isang tableta sa rin sa day. Umagot ang haling gabi. Kung hindi naman ito, para dyan sa sigmura mo, sa panlasa mo. Isang beses lang po sa isang araw pagkakain ng kapaman. Hanggang kailan po yan? Hanggang maubos yung reseta. Tapos after 1 month, kailangan nyo magpaulit ng laboratory. Sa dugo. Yung ultrasound after 3 months sa October yan. Pag samahin mo yan, huwag mo yung paghiwalayin. Bibigiti dyan Hindi pa yan, hindi yan. Huwag mo yung paghiwalayin. Kasi kaya may petsa yan. Ito yung sa ngayon. Pwede madala na yan. Hindi naman ako minahali. Pag nagpapano. Ano? Hindi naman ako minahali. Hindi, magpapakuha ka lang. Tapos mo papagawa ito ha. So ito magkasama dito ha. Kung paghiwalayin yan. Yung ultrasound after 3 months sa October. Ito after 1 month yun sa dugo. Wala namang fasting kung sa dugo. Yung gamot yun na lang muna. Pag naano po yan sa dugo,
po namin yung resulta ng kanyang CT scan. Medyo negative po yung naging result. Ayan. Sana po ay matulungan niyo po kami at sa mga nais pong tumulong, ito po ang aming GCash number. Maraming salamat po.